Magandang araw mga boss. Ang problema nito, dumaan lang sa baha. Ay, mag-start? Oo. Testing nga. Gagamitin sana namin kanina mga malingki. Oh. Di on start. Testingin ko muna mga boss kung totoo yung chismis. Baka mamaya kwentong barbero lang yun. Try ko muna i-start. Minsan kasi naka-encounter ako, kulang lang pala sa himas. May kaso ba yan? At bago ko i-start yan, syempre dapat naka-neutral. At syempre dapat may kalso dahil nakapa-slide yung parking nitong sasakyan. Ano ginawa dito? Ano ginawa? Ano ginawa dito? Yung parking lang namin. Tapos, kinaumagaan, gagamitin namin. Di na umandar. Kaya ganon? Oo. Nga mo susi. Eh di wow, ayaw nga mag-start. Wala kayo ibang pinagawa? Wala. Ito kasing kausap ko mga boss, yan yung driver. Pero hindi niya alam na imbisigahan ko na yung may-ari nito na ang sabi niya napadaan daw ito sa baha. At hindi lang basta-basta napapadaan sa baha. Ayon kay customer, madalas itong napapadaan sa baha. Kaya tatanggalin ko itong fuel filter assembly ni customer. Gumamit ako dyan ng plier. Pasensya na mga boss, ano? Kabisado nyo naman siguro yung mga video ko. Ang tinatanggal ko dyan yung fuel hose dito sa upper pump. I-disconnect ko yan para matanggal ko itong fuel pump assembly ni customer. Nang inimbestigahan ko nga si customer, yung may-ari, ayon sa kanya, 2 linggo pa lang daw napapalitan ito ng fuel filter. Pero kilala nyo naman ako mga boss, di ba? Pag ako nagsisimula, laging sa basic. Kahit sabihin mo pang kagagawa lang yan or ano pa man ang ginawa dyan, pupunta pa rin ako dun sa dating ginawa ng mekaniko. Dun pa rin ako sa basic. Kasi pwedeng may mali dun eh. Para sa akin kasi mga boss, 2 lang naman yung pwedeng panggalingan ng pagtirik ng sasakyan. Pwedeng sa kuryente at sa diesel or gas. Sabi nung Kenkoy na mekaniko, paano kung fuel papansira? O di paano yun? Hindi gas ang problema ng fuel pump. Ano ba binubugan ng fuel pump? Di ba gas? O, yung isa pang Kenkoy na mekaniko. Paano kung pumutok yung fuse? Hindi na andar yung makina. Ano ba pagputol ang fuse? Di ba kuryente mapuputol? Di kuryente pa rin ang pinanggalingan pagputol ang fuse. Kaya lang kasi minsan hinahanapan nyo talaga ng mali yung ginagawa ko. Kaya naliligaw na kayo. Alam niyo mga boss, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil karamihan sa mga viewers ko matatalino, hindi na sila naniniwala dun sa mga mekaniko na nagko-comment para siraan ako. Kasi nga, nag-iisip na rin yung mga viewers, magaling kayong mekaniko, pero nagtataka sila, hindi kayo busy, nandito kayo sa akin para manira. Ang tanong, wala na bang nagpapagawa sa inyo? Balik na nga ako sa trabaho. Dahil sa natanggal ko na itong fuel pump filter assembly ni customer, luluwagan ko na itong lock ring niya. Pipihitin nyo lang yan pakaliwa hanggang sa sumagad. At pag sumagad na yan mga boss, hanggat maaari, maglagay kayo ng tanda kung saan yung position, yung pagkakabitan nyo ng fuel hose. Ganun lang naman. Para pag ibinalik nyo itong upper pump dito sa fuel housing niya, may tanda kayo. Hindi kasi pwedeng ibalik nyo na lang itong upper pump dito sa housing niya. Naku po! Barado to. Sabi ko na ganyan din nangyari. Nakita nyo naman mga boss, bago pa talaga yung fuel filter ni customer. Totoo naman yung sinabi niya. 2 linggo pa lang yung nakakaraan nang mapalitan yan. Kaya lang mga boss, yung housing nito, kung makikita nyo, grabe, kinapitan na siya ng putik kasi nasa labas lang itong fuel filter assembly. Puro putik eh. Doon mo. Siyempre sa baha. Ito na mga boss, dumating yung isang driver na ang kwento niya, bukod sa baha na dinadaanan nila, maputik pa. Hindi pumapasok yung ibang gas, no? Hindi makapasok na siguro yung gas talaga. Grabe ito mo. Kapalitan na yan. Hindi. Bago lang yan eh. Bago lang to? Marami yung tangke. Marami yung tangke. Pero nung tinanong ko yung driver kung kumakadyot-kadyot ba itong sasakyan pag tumatakbo, ang sagot niya hindi naman daw. Pinalitan na namin ni Gormel dito. Baka may problema yung ano nito, tangke, napasukan ng tubig. Nilulusong sa baha. Hindi. Hindi naman baha masyado. Tingnan mo, putik ko. Paiba-iba naman yung sagot ng driver. Tama sila mga boss, hindi naman masyadong mataas yung baha. Pero nung sinilip ko yung ilalim ng sasakyan, halos kalahati ng transmission kinapitan ng putik. Tanggalin ko nga muna itong o-ring niya dito sa housing. Tapos, Pabili ka muna ng filter. Ito? Yan muna bilhin mo. Diyan muna tayo pumunta para hindi kayo magastusan. possible kasi mga boss, dito lang nanggagaling yung problema sa fuel filter. Kaya itong sasakyan ayaw niyang umandar. At habang bumibili sila ng pyesa, linisan ko muna itong fuel pump filter assembly ni customer. Ayan ang mga boss, kung makikita nyo, malinis na yan.
Tapos, ilagay ko na itong bagong bili ni customer na fuel filter. Yan mga boss, kung makikita nyo, ipasok nyo lang yan sa loob, wala namang guide yan. Pag okay na, isunod ko naman sa ilalagay itong bagong o-ring niya. Ayan mga boss. Sa paglagay ng bagong o-ring mga boss, nakita nyo naman, di ba? Napakasimple ko lang nilagay yan. Kayang-kaya nyo yan mga boss, o di ba? Siyempre, siguraduhin nyo naman na nailapat nyo ng maayos yan. At pag okay naman yung pagkakalapat mo ng o-ring, pwede mo na ngayon ilagay itong upper pump. Ipapatong mo lang naman itong upper pump dito sa housing niya. Tapos, para hindi ka mahirapan, itukod mo sa tuhod mo itong fuel housing mo. Tsaka mo ngayon idiin itong upper pump. Ganyan o mga boss yung ginagawa ko. Nakikita nyo naman, di ba? Dahan-dahan mong idiin itong upper pump mo dito sa fuel filter housing. Kailangan kasi mga boss, mailapat mo ng maayos itong upper pump dito sa fuel filter housing niya para hindi siya magkaroon ng leak dito sa o-ring. Tapos pag lumapat na yan, pwede mo na ngayon pihitin pa kanan itong lock ring niya para humigpit yan. Kung makikita nyo mga boss, yung tinuro ng daliri ko, yan yung arrow, dapat tatapat yan dito sa upper pump na arrow mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, itinapat ko yan. Ibig sabihin yan, nag-lock na yan pag magkatapat na yung arrow ng upper pump at ng lock ring. Okay na yan mga boss, pwede ko na ngayon ibalik sa dati niyang position itong fuel pump filter assembly. Pag ibinalik mo na itong fuel pump filter assembly, yung hawak ng daliri ko mga boss, nakita nyo diba? Ayan, yan, hinahawakan ko ng daliri ko. Tapos yung tinuro niya, dun nyo siya ipapa-slide. Ayan mga boss, ilalapit ko itong fuel pump filter assembly. Kung makikita nyo, itatapat ko yan dun sa bakal na itinuro ko. Tapos, ipapa-slide nyo siya dyan pababa itong fuel pump filter assembly pag na-isentro nyo na siya. Ayan mga boss, kung makita nyo diba, napa-slide ko na siya. Ayan o, medyo siguraduhin nyo nakalak yan mga boss. Dapat pag diniin nyo yan, tutunog yan eh. Medyo matigas lang yan itulak mga boss, pero pasasaan ba't may ilalagay nyo rin ng maayos itong fuel pump filter assembly nyo. Ayan mga boss, na ilagay ko na diba. Isunod ko naman sa ilalagay itong fuel hose nya. Yung isang fuel hose lang muna ang ilalagay yung mga boss dahil nga sa wala pang laman na diesel itong loob ng fuel housing nya. Siyempre, pati yung clamp yan, ilagay nyo na rin para maipit nyo na itong fuel hose. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo na may clamp na yan. Ayan o, kung makikita nyo, diba, meron na siyang clamp. Pero itong isang fuel hose nya, kung makikita nyo, hindi ko pa yan inilagay. Ayan o, yung tinuro ko. Dahil nga ang susunod kong gagawin dyan, bubombahin ko muna itong upper pump para magkaroon ng laman na diesel itong loob ng fuel filter housing. Ito lang mga boss, medyo masikip yung position mo kung ganitong klase yung sasakyan mo. Kaya sasamahan mo lang yan ng kaunting tiyaga. Nakita nyo, di ba, ang sikip ng position niya pag binomba mo itong upper pump. Pero makukuha nyo rin yan, mapapagtiyagaan nyo kung kayo ang gagawa. Basta pag binomba nyo itong upper pump nyo, siguraduhin nyo lang na buo na yung diesel na lalabas dyan. Dapat wala na siyang hangin para sigurado kayo na aandar itong sasakyan kung aandar nga. Ayan mga boss, kung makikita nyo, lumabas na yung diesel dito sa upper pump nya dun sa paglalagyan ko ng pangalawang hose. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo yung lumalabas na yung diesel nyan. Tapos bobombahin ko itong upper pump nya, itong fuel filter housing. Ayan mga boss, kita nyo ha, bobombahin ko yan. Dapat yung diesel na lalabas, wala na siyang hangin, buo na oh. Nakita nyo, di ba? Buo na yung diesel na lumalabas. Pag ganyan, pwede mo na ngayon ilagay itong pangalawang fuel hose. Yan naman yung papunta na dito sa makina mo. Pag naisalpak mo na ng maayos itong fuel hose, ilagay mo na rin yung clamp niyan. Sana lang mga boss, dito yung pinanggalingan ng problema ni customer, kaya ayaw umandar nitong sasakyan niya para wala nang masyadong gastusin pa si customer. May isa pa kasing problema ito mga boss. Ayon sa driver, low power daw itong sasakyan niya. Tinanong ko yung driver kung nagkaroon ba ito ng check engine at kumakadyot ba itong sasakyan niya pag umaandar. Hindi naman daw. Tinanong ko rin yung driver kung hindi ba siya sliding. Hindi naman daw. Dahil kailan lang daw na ibaba yung transmission nito. Luwagan ko nga muna itong drain plug niya dito sa fuel pump filter housing. Grabe sa higpit mga boss. Kumapit na yung putik niya dito sa drain plug. Dito sa gagawin ko mga boss, bubombahin ko ulit itong upper pump niya para sigurado ako na wala ng tubig dito sa fuel filter housing niya. Bukod doon, naninigurado ako mga boss na wala ng hangin dito sa loob ng fuel filter housing. Pag ganito kasi mga boss na yung sasakyan tumirik, lagi akong naninigurado para yung pagod ko, hindi ako manghinayang kasi banat ako ng banat. Yun pala, hindi ko naman pala mapapaandar itong sasakyan. Eh di wala din. Kaya maganda na sinisigurado ko na habang binobomba ko itong upper pump niya, pag nirelease ko itong bleeder or nagluwag ako, wala akong makikitang tubig na makakasama dyan.
Pwede kasing dito sa fuel filter kanina, wala akong nakitang tubig. Yun naman pala, pag binomba ko, galing na sa tangke, meron pala yung tubig. O para sigurado ako, dito ako sa ilalim ng fuel filter, magdidrain ng diesel. O yan, kung makikita nyo, wala naman ako makitang tubig. At wala na rin yung hangin dahil buo na yung diesel na lumalabas. Ang problema nga lang, kapag yung tangke nito marme, yun ang hindi ko makikita. Pero malalaman ko yan pag nag-road test kami. Ito mga boss, kung makikita nyo, itong upper pump niya, dinidiin ko, pero okay na, matigas na siyang idiin, kaya titigilan ko na yan. Ipa-start ko na itong makina. Pasensya muna mga boss dahil sa mahaba itong video. Abangan nyo sa part 2 kung umandar nga itong sasakyan ni customer. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari, huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.